Sabog naman po yung client natin ngayon. Napaka-generous po. Fresh from Dubai at may pasalubong pa siyang perfume sa akin. Iba mo lang abalay. Taray! Okay. Thanks so much, me. Pasabog. For today's video, ayan nga po pala yung hair status ni client na nanggaling pa sa Dubai Chewy Cookie. Ems na mga B, galing siya sa Dubai. So fresh from Dubai, kakauwi niya lang yan at after niya makauwi ay dumiretso na kagad siya sa aming salon. Ganyan niya kami kalab at ganyan siya katrusted sa amin. Kaya naman, papagandahin na natin ang hair niya. At syempre, kung gusto mo matutunan about rebonding, just keep on watching dahil may ibibigay ako sa inyo mga tips and technique kung paano niyo yan mapapaganda or kung paano niyo yan maaayos. Bali, itong hair ni client is more than 2 years na siyang hindi nakakapagpariban, kaya naman nangangarag na talaga at kumukulot-kulot na talaga at buhaghag na. Kaya naman sa videong ito, ibibigay ko sa inyo yung mga step-by-step procedure kung paano natin yan aayusin. Syempre, ang first step nating procedure dyan is syempre lagyan natin ng rebonding cape si client or for protection para sa gamot na ilalagay natin. At syempre, section natin into 4 section ang kanyang hair. After natin section yung hair niya is mag-aano na tayo, magle-layer by layer na tayo at mag-a-apply na tayo ng rebonding cream number 1. At sa paglalagay ng rebonding cream number 1, kailangan half inch away from the scalp. Dapat wag na wag nyo rin titipidin sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga clients nyo nang sa ganon hindi magbubuhaghag or hindi hindi kayo magkakaroon ng back job, ganun. Parang di naman mag-tutorial si mama. Basta ganyan lang naman kung paano ako kasimple mag-apply ng rebonding cream number 1. Basta sundan nyo lang yung procedure. Basta tatandaan nyo, wag na wag nyong titipidin. At yung ina-applyan ko dito sa hair ni client, yung mga hair na bagong tubo o yung mga virgin hair. Kung previously rebonded na yung lower part ng hair ng client nyo, ay wag nyo na pong a-applyan nyo ng rebonding cream number 1 dahil masusunog or makangarag or masusira, ganun. Kaya naman yung ina-applyan ko lang dito is yung parting hair ng mga client natin, yung mga kulot na area at yung mga buhaghag or yung mga bagong tubo, ganun. Sa part na yan, hindi yan nakapass forward na kung saan masusundan nyo yung procedure, kaya panoorin nyo mabuti kung gusto nyo talagang matuto. Dahil ako napapagod din ako paulit-ulit kaka-explain sa inyo kung paano ba yung gagawin, kung paano ba yung tamang pagbababad, tama bang pag-a-apply. Diyos ko, halos lahat ng video ko nasabi ko na or nalagay ko na or na-upload ko na. Kung gusto nyo talagang matuto, ay tiyagain nyo talagang manood ng mga tutorial video. Hindi lang naman yung mga video ko yung papanoodin nyo. Madami din mga content creator at magaling na hairdresser na nagbibigay ng mga tips and technique. Kumbaga parang theory versus reality lang yan mga B. Siyempre kung ano papanood nyo, dapat malaman nyo din, dapat ma-experience nyo din. Kaya kung ano yung mga napapanood nyo, itry nyo sa mga client nyo or sa mga future clients nyo. Dahil kayo yung makakapagpatunay kung totoo ba talaga yung mga facts na sinasabi ko sa inyo. Ganun. Dahil sabi nga nila, to see is to believe. Pero naniniwala ko na hindi lahat na nakikita may katotohanan. Mas naniniwala pa rin akong to experience is to believe. Dahil dyan mo talaga mapatunayan kung totoo ba talaga lahat ng mga sinasabi ko or sinasabi nila. Basta sa pagre-rebond, ang masasabi ko lang, patience is a virtue. Eme! Napakakala mo naman talaga na intindihan niyo yung mga pinagsasabi niya. Basta maging consistent lang kayo sa pag-a-apply nyo. Hindi yung patamad-tamad or pabago-bago kayo ng mga technique. At sa pagre-rebond nga pala, hindi lang dapat maka-apply kayo. Dapat marunong din talaga kayong humawak ng buhok. What I mean is marunong kayong makiramdam. Dapat maging observative din kayo sa reaction ng hair. Kasi iba yung strand ng hair pag virgin pa or iba yung strand ng hair pagka mangarag na, luto na, or sunog na. Kung baguhan pa lang naman kayo sa pagre-rebond, for sure, hindi nyo pa ma-observe yun o hindi nyo pa malalaman. Pero ito ako, sinasabi ko na sa inyo na maging observative kayo sa mga buhok. Dahil sa larangan ng pagre-rebond, ang kailangan dito magaling ka mag-analyze or magaling ka sa analysis. Yung analysis or analyze na sinasabi ko sa inyo, dapat matutunan nyo kung paano mag-observe ng buhok kung luto na, sunog na, or hilaw pa. Kaya naman sa pag-a-apply natin, ma-observe natin yon or pag nakababad na yung hair ni client. Dahil pag in-applyan naman natin ng rebonding cream number 1 yan, kahit kulot yan, makikita natin little by little or 30 minutes after 45 minutes, makikita natin or ma-observe natin kung magpa-flatten or mag-straighten ba yung buhok nila. Ibig sabihin nun, pag nakita natin after 35 minutes, 40 minutes, or 30 minutes, pag nakita natin nag-flatten or nag-straighten yung buhok ni client, ibig sabihin may pagbabago or may result. Syempre, pag sa pagre-rebond, may tinatawag din tayo dyan strand test
or para malaman natin kung luto na or inabsorb na ba talaga ng hair ni client yung rebonding cream na in-apply natin sa hair nila. So paano natin malalaman kung luto na ba talaga yung hair ni client sa rebonding cream number 1? Alam nyo yung goma, alam nyo yung elastic, alam nyo yung basta, alam mo yung rubber band, ganon. Kuha lang kayo ng mga 3 to 5 hair strand ni client, tas stretch nyo. Pag nag-stretch at hindi naputol, ay yun, maganda yun. Ibig sabihin nun, luto na yung hair ni client nyo. Pero ako, bihira ko namang gawin yun kasi nga, alam nyo na, masanay ako talaga nagre-reapplication. Kaya after ko ma-applyin yung hair ni client, ayan, nag-pass forward tayo at nagre-application ako dyan. Kung ano yung ginawa ko sa unang pag-apply, ganun lang din naman sa pangalawa. Para sa ganun, lahat ng hair strand ni client is ma-applyan evenly. So ayan na, na-applyan ko na yung hair ni client, na-reapplication ko na yan after 30 minutes. Kaya naman habang nakababad si client, ay pinakain ko muna siya dyan ng macarons. Ngayon pa lang. Ano masasabi mo sa gawa? Ano masasabi mo? First time but yummy. Ayun, wala ma'am, syempre. Sino ba gumawa mo? Kahit walang kape, yummy na. Ay, tara. Kahit walang kape daw, pero nagkape yan si client, huwag kayong mag-alala. Pinagkape ko siya. At sa mga nagtatanong kung gaano kami katagal nagbababad ng hair, nakadepende po yan sa mood ko. Char! Ems lang yun mga B, nakadepende pa rin yan sa hair strand ng mga clients namin. So pag hindi ko pa nakikita nag-i-straighten or nagpa-flatten yung hair ng mga client nga, ay hindi ko pa yung binabanlawan mga B, diretso babad at re-application pa rin ako niyan. Kaya minsan, ang pagbababad namin sa hair strand or sa hair ng mga client namin ay nakadepende ito sa hair reaction or hair absorption ng hair nila. Kaya madalas inaabot talaga kami ng 2 to 3 hours sa pagbababad pa lang ng rebonding cream number 1. Alam kong madami na naman magtataas ng kilay sa akin ng mga galing-galingan, dunong-dunungan, or feeling professional na mga hairdresser o matatandang hairdresser na pero wala pa rin namang napatunayan. Kasi hanggang sa ngayon, nagpapaniwala pa rin sila sa mga nakagawian or nakasanayan nilang technique or mga routine. Kasi ang dami mo nang nagsasabi sa akin, mawakalbo daw yung mga client, mapuputol daw, masusunog daw yung buhok, pag ganun daw katagal magbabad. Nakadepende po yan kung paano nyo i-analyze yung buhok. Dahil naniniwala ako na magaling at mahusay kang hairdresser pag marunong kang mag-analyze ng buhok or kung marunong ka na talagang sumilat or kumapa or bumasa. Hirap din talaga mag-explain pero alam niyo naman yung ibig kong sabihin. Diyos ko, wag yun na akong pahirapan pa. At alam ko din, madaming magagaling na hairdresser ang nakaka-relate sa mga pinagsasabi ko. At kung di ka naman nakarelate sa mga pinagsasabi ko, ay dun ka sa far away. At ito na nga, going back to the tutorial again tayo. At dito nga sa part na to, kung mapapansin nyo, nagre-application na ako. At kung mapapansin nyo, parang sinasagad ko na din yung rebonding cream sa Anity client. At mag-spray water tayo dyan kung magsasagad man tayo ng gamot sa Anity client. Lagi at ugaliin natin mag-spray water sa Anity mga client natin para hindi ma-avoid natin yung pagpuputol-putol or mapanot ang mga client natin para hindi sila magkaganorn. At kung napapansin natin nangangarag yung mga lower part ng hair ni client or mga previously rebonded na nalalagyan natin ng rebonding cream number 1 or na hindi sinasadyang na-applyan, spray water lang tayo is the key. Syempre sa re-application, kung ano lang din naman yung ginawa natin sa una, ganun lang din ulit naman yung gagawin natin. So paulit-ulit lang tayo para nga sa mga hair strand na hindi na-applyan or yung mga hindi nasisingit na mga hair strand or hindi nalalagyan ng rebonding cream number 1. So paulit-ulit na lang mga biha. Ewan ko na lang din talaga kung hindi nyo pa makuha yung mga pinagsasabi ko dyan. Kaya naman please lang, i-adapt nyo lahat ng mga pinagsasabi ko. Tandaan nyo, wag nyo akong ginagawang paulit-ulit dahil mga video ko ay paulit-ulit ko din namang mga pinagsasabi. Kung naiintindihan or nasusundan yung tutorial video na to or yung mga pinagagawa ko ay mainam, maganda yan, mahusay. Pero tatandaan mo, iba yung napapanood mo pag ikaw na yung gumawa, mahirap din. Sabi nga nung tinuruan ko dito sa aming salon, yung mga trainee na mga hairdresser na gusto matuto, sabi nila pag tinitignan daw nila parang ang dali-dali lang yung sila na yung pinapagawa ko, parang hirap na sila. Opo, totoo yun, ganun talaga. Kaya practice is the key. Or practice makes perfect. Ganun. More practice, more learnings. Ganun ang atake. Kaya more practice kung hindi pa ganun kagaling or kahusay. Basta sa buhay, lagi nyong gagalingan. Eme, wala lang, share ko lang. Gusto ko lang sabihin. At this point nga, ay nababad ko na si client ng more than 2 hours and a half. Ganun. Tagal na. After nun, magbanlaw. After magbanlaw, ayan na. So, nagagawin after magbanlaw, mag-blower na. After mag-blower, ayan, tignan nyo, putok-putok, ngarag-ngarag, eme. Char, kung mapapansin nyo na wala na yung pagkakulot or pagkabuhagag ng hair ni client. So, ang next na natin dyan is hair iron or pagpaplansya. Isa pa ito sa tamang pagtimpla din ng hair iron or ng init or temperature. O again, makinig, ituturo ko na naman ulit sa inyo yan. Ayoko ng paulit-ulit ha. Ako lang dapat yung paulit-ulit, hindi kayo. Ganun. Una, iinit ang plancha, i-set.
mga 230 degree, ganyan. Tapos mag-section kayo ng hair. Try nyo i-section. Pag nakikita nyo kumikintab yung buhok ni client habang pinaplansya nyo sila, ibig sabihin na sa right heat temperature lang kayo norn. Pag nakikita nyo naman natututong, tumitigas yung hair ng mga client nyo, or akala nyo talaga para silang piniprito, ay nako, ibig sabihin overheat temperature ang gamit nyo, babaan nyo, ganon. Okay ba? Naiintindihan? Sumagot ka, naiintindihan. Okay, naiintindihan naman pala. So, follow nyo to ang step-by-step procedure. So, layer by layer, section by section. Huwag tatama rin sa pagpaplansya ha. Huwag tatama rin. Dahil pag tinamad kayo, hindi magiging perfect ang gawa nyo at di kayo babalikan ng mga customer nyo. Gaya nitong customer ko, pabalik-balik na lang. Ito yung customer ko na kinukulit siya ng mga ibang basher na hairdresser dito sa Maribeles na magpagawa daw sa kanya. Pero itong customer ko na to, ito yung customer ko na nangungulit sa akin dahil magpapagawa nga daw siya sa akin ng buhok. So, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Gagalingan at gagandahan natin ang serbisyo para tayo ang hahabulin ng customer. Kasi dito, may baklang retokada dito sa bahay ng Maribeles na paling yung ilong na naninira sa amin. Na-chat ng chat sa mga client namin at sasabihin kung kailan daw sila magpapagawa sa kanya. Eme do. All I can say, it never happens to me. Never kong ginawa sa mga client na mag-chat or mag-follow up kung kailan sila magpapagawa sa aming salon. At sa totoong buhay lang, hindi naman sa pagmamalaki or hindi naman sa nagagaling-galingan, napakatagal ko pang mag-reply sa mga sureball clients. At isa ito sa mga kinakainisan ng mga regular clients namin or mga solid clients namin na napakatagal ko daw talagang mag-reply at napakatagal kong mamansin, ganun. Kung hindi pa nila daw ako ibibidyo call, hindi pa daw ako magre-reply, or kung hindi pa nila ako sasadyain dito sa salon, ay hindi ko sila magagawa. Ganun ang mga atake nila. Okay, tama na ang chika. Ito na ang naging resulta ng hair ni client namin after ko siyang 100% hair iron. Makikita nyo ng plakado. After ko nga pala magplansya dyan, ito naman yung isa kong client na dumating dahil may nakaset akong hair and makeup for graduation. So, ayun na yung before. So, ito na kagad yung after. So, fresh makeup look lang ang bet ni Nakshi. Ayan na may wow factor. Ayan ang ginawa. Kasi naman, as a hairdresser or coach, isa din po ako makeup artist. So, may mga client din talaga akong paulit-ulit na pagawa or pamikap sa akin dahil gusto din talaga nilang maging maganda. Alam nyo na. So, after natin mag-makeup, so ito na, nag-art na ako, nag-apply na ako ng rebonding cream number 2 kay client. Ayan, nakababad na yan. Mga 30 minutes to 45 minutes lang babad yan. After nun, banlawan na. Ayan na, binanlawan ko na. So, after natin banlawan, ayan na yung pinaka, resulta. Sabihin nyo, baka kulot na naman. O, makikita nyo, putok, may ngarag. So, ayusin natin na miracle treatment yan. So, dito lumabas na kami ng aming salon. Kung mapansin mo, ngarag-ngarag, o parang pumutok, parang sumunog, o normal yan mga biha, hindi tayo perfect. Ang mahalaga kahit di tayo perfect, may perfect dyan. Ayan, yung nilagay natin, yung miracle treatment sa open space or open area yan ginagamit ha, hindi sa loob, hindi sa kulob. Huwag bibili ng mga product na kung hindi alam gamitin. Dapat manood muna ng mga tutorial video para alam nyo at guided kayo kung paano siya gamitin ng tama. Hindi yung magagalit kayo sa akin na kesyo ang tapang ng gamot, di nyo naman sinanood ang instruction. O eto pa, hindi na satisfied si client sa gawa ng kilay niya dun sa Dubai, Chewy Cookie. Ayan, nagpagawa sa akin ng kilay dahil nakikita niya daw yung mga video, tutorial video or keme-keme cord. Dito na ako nagdesisyon ng shape niya, wala na siya magagawa, ako na nag-ayos ng kilay niya. At dito nga, kung masabi nyo, kung masakit ba magpakilay, 0 to minimal pain lang, hindi masakit, mas masakit pa yung expectation versus reality, ganon. Basta inayos ko lang, kinover up ko lang yung kilay ni madam dahil hindi na nga daw siya masaya sa kilay niya at hindi na daw ganun kaporma. So inayos ko dahil nga hindi nga din pagkakapantay-pantay or hindi maayos yung pagkakagawa. So hindi din naman tayo perfect at hindi din naman tayo maayos gumawa, pero kahit pa paano ma-improve natin ng konti yung kilay niya at masaya naman siya, yun na mahalaga. Basta ito na yung naging resulta ng kilay ni madam. Kung makapansin nyo naman, lalo na kung sa malapitan, details yan ha, para may mga bukbuk talaga. After nyan, ito na yung buhok ni client. After ko siya ma-miracle treatment at mapasadahan ng hair iron, ito na ang resulta. So, ayan na, babalasahin na ni Mima Course. At kung mapapansin nyo naman, soft, shiny, silky, bouncy, and straight. Hair na pang commercial, pangarap na buhok ng karamihan, ngunit iilan lang talaga ang nabibiyayaan. So, ganyan lang kasimple ang ginawa ko kay madam at super happy at satisfied naman siya sa pagkakagawa namin ng hair niya. Ayan, may ilaw yan ha, kaya umiilaw yung buhok niya. May nakatapat na ilaw, may nakatapat na ring light. After nyan, after namin magawa, ito na ang gagawin namin. Magbabalot na ang mga transgender, magbabalot na mga pa-order, Luzon, Visayas, Mindanao kasi ang mga nag-order sa amin. Kaya naman, bago kayo bumili ng product, make sure na manood kayo ng mga sample tutorial video namin. Don't worry, ang product po ay available Luzon, Visayas at Mindanao sa ating Orange app at sa ating Black app. Big thanks nga din pala sa aking mga trans sister na mga kasama na nag-aayos or nag-ready ng mga orders nyo or mga nagpa-packaging. Dahil yan mga ginagawa namin is daily routine din talaga namin
namin yan, yung mga pagpapak ng pa-orders, araw-araw, gabi-gabi lang, gabi-gabi. So ayan, nakita nyo naman, madami din talaga kami pa-orders, araw-araw yan ha. So ito, si client nagpagawa siya sa akin March 25, tapos ngayong araw bumalik siya. April 10 na ngayon ha, April 10, ang tagal na. Bumalik siya para pakita niya lang, i-flex niya lang yung buhok niya, kasi nga daw, wala lang, bet niya lang bumisita, kasi nga nabasa niya sa mga comment section, saan daw after wash, yan yan, after wash, ayan, binlower ko lang hair niya. Sabihin nyo na naman, after wash na yan ha. Ayan na after wash. Na nagtatanong pagpunta mo after dito, wash. So ayan, dito ilalagay ko hair yung mo? ano nyo, yung Ito na conversation yung namin result. ni client. Ayan, para marinig nyo din naman. Ito na yung result. Ito na. Ang tawag dito after wash ha, after wash. So wala na tayong ginawa dyan ha. Wala. Wala na tayong ginawa, blower lang. So, narinig nyo naman yung conversation namin. At ito naman yung mga i-flex ko sa inyo. Ito yung mga sample feedback lang naman, yung mga nag-avail ng product. So, ayun yung mga sample feedback na yan is wala na ako dyan mga B. What I mean is wala na akong kinalaman dyan o hindi na scripted yan. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo dahil dito sa mga content ko, hindi naman ako talaga nagsa-sales talk. Ang masasabi ko lang, more on real talk lang ako mga B. Kasi masasabi ko lang dyan is, let the customers speak for me, ganun. Kaya naman kung nagdududa ka, pwede ka namang wag bumili, manood-nood ka lang, nasa sayo yan. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. So, kayo na umintindi dun. Bahala na kayo.